Karaniwang problema na po tuwing eleksyon, yung matagal po na paglalabas ng honorarium para sa mga gurong nagsilbing election inspectors. Maulit kaya ito ngayong taon. Makakausap po natin si Assistant Secretary Tony Umali, tagapagsalita ng Department of Education. Asik Umali, magandang tanghali. Si PR Kanghel po ito. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Pia, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Asik, may balita na ho ba tayo kung kailan matatanggap ng mga guro yung kanilang honorarium bilang election inspector? Kahapon po dapat ay karamihan po sa kanila ay nakatanggap na po ng kanilang honorarium at inaasahan po natin na bago po matapos ang linggong ito ay makukuha na po ng lahat ng ating kaguruan na mayroon pong Land Bank ATM cards o yung nakatanggap po ng Land Bank or UCPB cash cards, yung kanila pong honorarium. Doon naman po sa wala pong bangko o ATM machine sa kanila pong mga lugar, ay ito po ay ibibigay sa atin po mga election officers. Yun po medyo matatagalan nung siguro yun ng kaunti dahil sila po ay pupunta pa po doon. Pero Asek, yung honorarium nila, magkano po ba ito? Kasi parang 4,000 po ba? Tama po ba yun? Tama po yun. 4,000 pesos, 3,000 kanila pong allowance sa pagsisilbi po nila sa araw ng eleksyon, 500 piso po testing and sealing ng ating PCOS machine. Nangyari po ito bago mag-eleksyon. Ang 100 piso po muli para po sa kanilang transportation allowance. So, matotal po, 4,000 piso. Tama po yun. So, hindi na po ito nataasan? Kasi parang ang hinihiling ata bago mag-eleksyon, kung pwede sana itong gawing 5,000? Meron po tayong mga ganong isinusulong at ang ating kalihim brother Armin Luis at Yusek Albert Muyot ang muna po dyan at sana po mangyari po yan sa susunod na eleksyon. Alright. Pero Asek, sa inyong assessment po or mga reports na natanggap, kamusta naman po yung pagsisilbi ng mga guro? Nakita po namin, no, yung hirap ng iba. Pero meron ho bang mga naitalang kaso ng mga banta o karahasan po laban sa kanila? Mayroon po sa parting Mindanao, kaya po ang mga sundalo ay sumama sa ating mga BIAs. At may mga ganyang isolated cases po pangyayari. Hindi sa kabuuan, naging mahusay at mapayapa po ang ating halalan. Ang ating pong mga guro, katulad po ng dati, maasahan po natin ay tumupad sa kanilang tungkulin bilang miyembro ng BI. Alright, sir, sasamantalihin na rin namin itong pagkakataon na kayo po ikausap namin. Maiba lang ho kami ng konti kasi kanina po pinirmahan na ni Pangulo Aquino yung K-12. So, ibig po sabihin, ganap na po itong batas. So, kamusta po yung pagpapatupad dito? Kasi meron ho ibang eskwelahan, di po ba, Asek, na ngayong taon pa lang nila ganap na ipapatupad ito. Meron naman yung mga nauna na, pero nagkakalituhan na ata sa curriculum yung iba. Hindi naman nagkakalituhan. Yung ibig pong sabihin na nagpapatupad po ngayon ay ina-adjust na po nila yung kanilang taon o kaya binabago ang kanilang curriculum. Sa parte po ng DepEd, tayo po'y nagsimula na ng bagong curriculum alinsunod sa K-12 para po sa grades 1 at 11 or first year high school. Sa susunod na itong darating pong pasukan, 2013 to 2014, bagong curriculum para sa grades 2 and grade 8, so dati po tinatawag natin second year high school. So, unti-unti po natin pinapatupad. Yung sinasabi niyo po sigurong naguguluhan ng kaunti, ay dahil po lamang yan sa kanilang pag-aaral kung pagbabago ng kanilang curriculum. Ngunit sa kabuuan, maayos na maayos po ang ating mga pampribadong paaralan sa katunayan. Napakarami na po nating natatanggap ng mga plano po nila para po sumunod na sa K-12. So, ibig po sabihin yan, Asek, dapat itong school year na ito, na-adjust na po sa lahat ng mga pribado at pampublikong eskwelahan po yung kanilang grade levels? Ang atin pong plano rito, kasi babalangkasin pa lang yung IRR, ay dapat sa taong 2015 to 2018, yung unang grupo na papasok sa ating grades 11 to 12 ay mangyayari. Ngayon, mayroon po silang 3 o 4 na taon para po maghanda dito. So, hindi naman po kinakailangan na magdagdag po sila ng grade 11 for this school year. Ang nangyayari po nito ay yung pagbabago po ng curriculum. Kailangan po unti-unti yung lalong-lalo na po doon sa mga pribadong paaralan na mag-grade 7 at may 2 taon ng preschool. Makikita po natin na yung kanila pong kakayanan ay hindi lamang po kung papasok yan ng first year high school,
ikukumpara po natin sa competencies na tinatawag natin, inaasahan natin, alam nila, hindi po yan ang first year high school, minsan ang second year o third year high school na po yan. So nag-a-adjust po tayo ngayon dahil sila naman po ay nag-a-adjust sa K-12. Alright, DepEd spokesperson, Assistant Secretary Tony Umali. Maraming salamat po. Magandang tanghali po. Mabuhay po kayo, Ms. Pia. Salamat po.